Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang isa pang edisyon ng ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming na tinatawag gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone users. Siyempre po na ina-upload din ang episodes ng Warm Heart sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At mas pinalawak, mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, USAGM o mas kilala sa tawag na Voice of America o VOA. Ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 2:30 a.m. Ito po ay baliktad na oras dahil para po ito especially sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang replays din po ng ating mga episodes sa palatuntunang Warm Heart ay ine-ere naman sa ating sister station, 1278 kHz Radyo Magazine. Locally po yan dito sa inyong mga AM bands sa Metro Manila. At ito po ay tuwing Sabado at Linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ayan, so marami po kayong options kung sa inyo kami pakikinggan ha. Pero sige, ito na dahil sa araw na ito, meron tayong mahalagang pag-uusapan at meron tayong makakapanayam. Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin ang ating panauhin at kung ano ang ating pag-uusapan? Ang pag-uusapan natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung mga mental health concerns ng ating mga kabataang Pilipino dahil ino-observe pala ang National Children's Mental Health Awareness Day tuwing May 9. So, ibig sabihin kahapon ay inobserbahan itong naturang okasyon na ito at upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan sa napili nating paksa sa araw na ito ay makakasama natin ang isang licensed psychologist and psychometrician na siya ring clinical provider sa Intellect, walang iba kundi si Miss Gia Gapay. Miss Gia, welcome po sa Warm Heart. Hi, good morning to all the listeners and the viewers. Good morning, Miss Steph and Miss Bea. Good morning po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kahit alam naman na, natin na ito ay Sunday, it's a weekend. So perhaps supposed to be your rest day. So maraming salamat po. Kami po ay inyong pinaunlakan. Ma'am Gia, kagaya po na nasabi ni Steph, National Children's Mental Health Awareness Day, no? Sa napakahalagang usapin. Kaya naman ang
Una naming katanungan sa inyo, Miss Gia, ano po ang pangunahing layunin ng selebrasyong ito at bakit mahalagang pag-usapan ang mental health ng mga bata sa murang edad? Mhm. So, ang layunin ng araw na ito ay ipaalala na ang mental health ay mahalaga rin para sa mga bata, hindi lang sa matatanda. Okay? So, kadalasan kasi habang bata pa, dito nagsisimula yung, kumbaga, paghubog ng emosyon at pag-iisip nila. So, mahalagang pag-usapan ito kasi ang mga bata, syempre, hindi pa yan marunong mag-express ng malinaw kung ano yung nararamdaman nila, kaya lumalabas ito sa kilos. Let's say, tantrums, or bigla na lang mananahimik, pagiging tahimik, or may pagbabago sa kanilang ugali. Kaya kapag maaga nating naintindihan at na-address ang kanilang emotional needs, yun, so mas mababa ang risk nila sa anxiety, depression, or kung anumang behavioral problem sa pagtanda nila. Mm. Yes. Ito naman po, Miss Gia, ngayong taong 2026, ano po ang Mhm. inyong nakikita na pinakamalalaking hamon o yung matatawag po na mental health trends na kinakaharap po ng ating mga kabataang Pilipino? Mhm. So, isa sa nakikita ngayon ay ang emotional overload or emotional saturation, kumbaga. Kasi maraming bata ngayon ang exposed sa gadgets at social media. So, pero kulang sila sa emotional support at ang masasabi natin na tunay na connection. Yun. So, dahil sa sobrang daming input, pero kulang sa emotional processing space. So, minsan hindi lang sila bored, pero overloaded sila ng lahat ng stimulus na nakikita nila, lahat ng information, mas lalo na online. So, kapag ang nakikita na trends ngayon, kapag wala silang quiet emotional space, so hindi natututo yung, kumbaga, yung utak nila mag-process ng feelings. Kaya yung mga bata nagiging impulsive, irritable, o emotionally overwhelmed sila. So, yun. So, ang nakikita ngayon ay emotional saturation or emotional overload because of the gadgets and also inputs from social media or online. Ang hirap pala nito, no? So, iba na yung mga Yes. problema ng mga bata dahil Yes. iba na rin yung challenges na kinahaharap, mga gadgets na, mga contents na sa social media. Mahirap din yung walang emotional quiet space, no, na tinatawag kasi yung pala ay nakakaapekto sa kung paano tayo nagiging impulsive, no? Walang pagre-regulate sa feelings or emotions. Miss Gia, ito naman po bilang isang psychologist, paano po nakakaapekto ang emotional na kapaligiran sa pagbuo ng brain structures ng isang bata? Mhm. Actually, malaki ang epekto ng kapaligiran sa utak ng bata sa pagbuo ng brain structures. So, pagka naramdaman nila na ligtas or safe or kalmado, mahinahon, supportive ang kanilang paligid, mas maayos nilang nade-develop ang kanilang emosyon at pag-iisip. Pero naman kapag, let's say, stressful o magulo, yun. So, napupunta ang utak nila kumbaga sa survival mode. Yun. So, naapektuhan ng kanilang memory, focus, behavior. Kasi ang mga bata parang sponge yan. So, lahat ng naririnig nila, lahat ng nakikita nila, nararamdaman nila, na-absorb ng utak nila yan. So, hindi lang aral, pati emotional tone sa bahay, sa school, yun, pati sa mga adults na kasama nila. Yun. So kapag ang paligid nila, let's say, puno ng, okay, puro sigawan, puro tensyon, may takot, puro takot. So ang utak nila natututo na, okay, lagi ako mag-iingat or hindi ako magtitiwala agad. Pero kapag ang bata, naramdaman nila na ligtas sila, yun, psychologically safe, emotionally safe, and also physical safe, and then tanggap sila kahit magkamali sila, yun. So doon sila natututo na maging kalmado and it's also important for their growth. Yun. So ito yung kumbaga yung emotional experiences nila sa school, sa bahay, or kung saang environment man yan. Ito yung tumutulong sa kanila na humubog, kumbaga sa kanilang default response ng utak nila kung flight or fight ba
or calm or secure response ba? So yun. So very important yung safe environment for the kids. Okay. Mm. Ito naman po, Miss Gia, totoo po ba na mas madaling mai-rewire ang utak ng bata kaysa po sa matatanda at paano po ito nagiging bentahe sa paggamot o pagtugon ng mental health conditions? Mhm. Oo, mas flexible ang utak ng mga bata kasi kaya mas mabilis silang natututo at nag-a-adjust. Okay, kasi hindi pa sa murang edad hindi pa fix kumbaga ang emotional patterns nila. Kaya kapag maagang natutulungan ang mga bata sa emotional at behavioral concerns, mas maganda ang outcome. Yan, kasi habang bata pa tayo, ang utak natin kumbaga parang sabihin natin fresh cement, ganon. So mas madaling mahubog, yan ng experiences, environment, relationships. Habang tumatanda naman, syempre mas tumitigas at mas nagiging automatic yung mga patterns natin. Yun. So kapag ang bata ay, let's say, laging sinisigawan, laging natatakot, walang emotional support, ang utak niya natututo na, okay, iniisip na, okay, unsafe ang mundo, Mhm. kailangan ko laging magbantay or lagi dapat akong alert, bawal Mhm. magkamali, ganun. Pero kapag natuto siya na supportive, yung mga tao sa paligid niya, ang environment niya, so nagiging kalmado, consistent, yun. So, marunong makinig. Yan. At of course, very important, emotionally and psychologically safe sila. So, unting-unting natututo yung utak ng bata na, okay, sige, okay lang magkamali. Tanggap pa rin ako ng mga magulang ko or ng mga tao sa paligid ko. Yan, na kahit magkamali ako, so mas makakatulong, may makakatulong sa akin. Okay, ang stress, hindi yan delikado, yung ganon. So, matututo sila na ganon. So, at ang maganda rin dito, so hindi lang behavior kumbaga ang nagbabago, pati ang stress response system ng utak nila. So kaya mahalaga ang supportive adults sa mga bata dahil sila yung madalas nagiging kumbaga emotional blueprint ng mga bata kung paano haharap sa stress, sa relationships, yan habang lumalaki sila. Mm. Okay. So, talaga nakabase sa kung anong nakikita, ang, Yes. mga parents o magulang, ang emotional Mm. blueprint ng mga bata. At, nakakaapekto itong kung ano man yung nakikita nila sa kung paano mabuo yung kanilang behavior o ma-develop yung kanilang behavior, and at the same time yung pagtanggap ng stress o yung stress response na tinatawag. Balikan natin yung social media, but at the same time dun pa rin tayo sa kung paano siya nakakaapekto sa utak ng bata. Particularly po, paano binabago ang sobrang paggamit ng gadgets at social media. Ito pong tinatawag na neurochemistry, o please educate us kung ano po ang ibig sabihin nun. At yung daloy ng sinasabi nilang dopamine, tama ba ako, Steph, na ang dopamine Mm. ay parang yung happy pill na nakukuha, parang Yes. instant gratification, na nakukuha natin sa paggamit ng social media. Pwede niyo po ba kaming i-educate dito, Miss Gia? Mhm. So, ang dopamine, ito yung parang, yes, tama kayo, yung parang happy pill or feel-good chemical Yes. ng utak. So, ito yung tumutulong para makaramdam tayo ng, let's say, excitement, Mhm. saya, or reward. Yun. So, kapag gumagamit ng gadgets, so lalo na, let's say, short videos, games, social media, yan. So, sunod-sunod na mabilis ang dopamine hits niyan sa utak ng bata. So let's say pag nag-swipe sila, may bagong video agad na lalabas. Pag nag-click sila, may reward. Or pag nag-post sila, may likes or may followers. So kaya nasasanay ang utak nila na mabilis at instant na saya or let's say instant gratification. Pero ang problema, syempre sa totoong buhay, hindi ganun kabilis ang reward. Kunwari, sa school, kailangan maghintay. Sa relationships, kailangan mag-effort. Yon, sa pag-aaral, kailangan ng tiyaga. Kaya minsan ang bata, yan, nagiging impatient, madaling mabore, irritable, hirap mag-focus. Hindi dahil pasaway sila or
problematic sila agad, kundi dahil yun nga, nasanay ang utak nila na sobrang bilis yung stimulation and instant gratification. So, ayun. Kasi hindi lang ito, kumbaga, issue ng disiplina. Ano rin siya brain training, kumbaga. Kaya mahalaga rin sa mga bata yung slow moments, yun, may quiet space, may play, yan, play, usapan, storytelling, kumbaga real life experiences, yan, para matuto sila na mag-regulate, yun, yung utak nila in a healthy way. Okay. So, yun yung effect ng dopamine and social media, the connection. Ito naman po, Miss Gia, ano-ano po ba yung mga matatawag na behavioral red flags na dapat bantayan po ng ating mga parents dyan? At paano po malalaman kung ang pagtatantrums o pagiging malungkot ay bahagi lamang po ng paglaki o sintomas na po ng isang mental health concern? Okay. So, normal sa mga bata na yan, yung tantrums, mood changes, yan, pagkalungkot, paminsan-minsan, yan, parte talaga yun ng paglaki at pag-aaral nilang i-handle ang kanilang emosyon. Pero nagiging concern na ito kapag masyadong matindi, madalas nangyayari, so tumatagal siya or naapektuhan na yung daily life nila sa bahay, sa school, sa relationship, sa ibang tao, or kahit yung pagtulog nila, pagkain. Yun. So, for example, dating masayahing bata, tapos biglang naging sobrang tahimik, o naging withdrawn, or ayaw na pumasok sa school ng matagal, laging galit o irritable, hirap makatulog or kumain, or pwede rin, isa sa mga red flag din yung nawawalan ng interest sa dating gusto nilang gawin. Yun. So actually walang exact number of weeks or para sa lahat ng bata kasi syempre iba-iba sila, 'di ba? So pero kapag ang changes, let's say or itong mga red flags na to, let's say tuloy-tuloy na ilang linggo at ramdam na ng mga magulang or guardians na or parang hindi na usual yung anak ko or parang hindi na usual yung pamangkin ko or yun. So magandang mag-consult na agad. So, hindi natin kailangan hintayin na sobrang lala bago humingi tayo ng tulong. So, pinaka-importante talaga yung early intervention. Okay. Miss Gia, paano naman po makaka-create ang mga magulang ng isang psychologically safe space sa loob ng tahanan para hindi matakot ang bata na mag-open up? Okay. Ang psychological safe space kasi ito yung lugar or yun, relationship with the parents or kung sino man yung kasama nila sa bahay, kung saan yung mga bata ay hindi sila takot magsabi ng nararamdaman nila kahit magkamali sila. Yun. So kumbaga, unconditional love. Yun, tanggap sila ng kanilang mga magulang or guardians. Yan. So, hindi ibig sabihin nito na okay, walang rules or bawal magdisiplina, hindi ganon. So, ang ibig sabihin nito ay kahit i-correct natin ang mga bata, nararamdaman pa rin nila na safe sila, na pinapakinggan natin sila. Yun, usually kasi pag mga bata na parang kailangan adults lagi ang nasusunod. Pero eto, pwede natin silang pakinggan. So, hindi, like for example, okay, paano maka-create ng safe space? Wag natin sila sigawan agad pag kunwari nagtatantrums or umiiyak na parang, oh, wag ka umiyak or ano, ganon. Or wag natin sila ipahiya or ikumpara sa ibang mga bata. Yun. And then, marunong din tayo dapat makinig sa kanila bago tayo mag-lecture sa kanila, kumbaga. So, dapat may mga calm or yun, kalmadong conversations tayo, hindi puro galit, or mahalaga rin na makinig tayo. Kahit tanungin lang natin na, okay, ikwento mo sa akin kung ano yung nangyari, or naintindihan kita, o alam ko na galit ka, or pwede rin sabihin ng mga magulang na, galit ako sa ginawa mo, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal, ganon. So, maramdaman pa rin ng bata na may connection pa rin. Yun. So, at hindi rin sila yung hinuhusgahan, ganon, or i-judge agad.
So, pag ganun kasi natatakot minsan yung mga bata, ano sila eh, marunong magsinungaling or ano pag alam nila na parang magagalit sa akin yung nanay ko or yung tatay ko, ganun. So, natututo rin silang manahimik. Yun. So, yun. So, para mag-open up sila sa bahay, yan. So, kailangan kahit magkamali sila, like, tanggap natin sila, kalmado lang tayo, which is, I know, as parents, ano talaga, practice talaga, yan. Patience, understanding, pero as much as possible, try po talaga natin na, okay, intindihin po muna natin sila bago tayo mag-lecture or mag-sermon. Mm-mm. Mm. Eto naman po, Miss Gia, kasi laganap pa rin po yung matatawag po natin na stigma surrounding mental health, tulad na lamang po ng pagtawag po sa kapwa, no, na baliw o kulang sa pansin. So, paano po ba natin mabibreak ang stigma na ito, at least sa barangay level or at a community level po? Okay. So, etong stigma, okay. So, magsisimula ito sa paraan ng pagsasalita natin tungkol sa mga bata, okay? So, kapag ang tawag agad ay pasaway or maarte or kulang sa pansin. So, pag ganon, pag may mga ganong kumbaga label, mas natatakot kasi yung mga pamilya na humingi ng tulong. So, Mm. at ang bata kasi, yan, lalaki yan na mahiya or takot sa sarili nilang nararamdaman. So, hindi yan mag-open up. Okay, so sa level naman ng, let's say, barangay or yan, community, mahalaga talaga yung tamang impormasyon Mm-mm. tungkol sa mental health, seminars sa parents at teachers, yun. And syempre, mas compassionate na language, kumbaga, Okay. para ma-normalize natin yung paghingi ng tulong. Mhm. Yan. Kasi ang mental health concern, hindi yan kabaliwan or weakness or kahinaan. So, madalas ano lang talaga, mga batang nahihirapan mag-regulate ng emotions dahil syempre stress sila or may traumatic experience or let's say may developmental concern. So, maraming reasons behind doon sa kanilang pinagdadaanan. Mm. Miss Gia, eto naman, sinasabi po nila na you cannot pour from an empty cup at nai-establish na po natin kanina sa iba pa po nating talakayan na talagang mahalaga pong magpakita ng magandang ehemplo ang mga magulang dahil sabi nga natin sila yung emotional blueprint ng mga bata. So, gaano po kahalaga at paano po mapapangasiwaan ng isang magulang yung pagbibigay ng maayos o magandang example sa kanilang mga anak, kaugnay po ng pagsasaayos din ng kanilang mental health? Eto napakahalaga nito kasi ang mga bata, hindi lang yan nakikinig sa sinasabi ng magulang, nararamdaman din talaga nilang emosyon at Mm. stress sa paligid nila. So, kapag sobrang pagod or overwhelmed or emotionally drained ang magulang, so minsan, syempre, naapektuhan yung pasensya, yan, yung reactions, connection sa anak, yan. At dahil ang mga bata, ano yan, kumbaga sensitive sila, emotionally sensitive. So, na-absorb nila yon. Kahit hindi magsalita yung parents nila, mararamdaman nila yon. Yun. So, kumbaga sa psychology kasi may tinatawag kami na co-regulation. Yun. So, isa to sa mga paraan. Yan. So, natututo ang bata na, let's say, huminahon at mag-handle ng kanyang emosyon base doon sa mga magulang niya, sa paligid niya. Yon. So may co-regulation kami na tinatawag na pwede silang mag-breathing exercise together or nakita ng mga bata na okay, ganun pala i-handle ni mommy yung kunwari nagkaroon ng problema sa work. Tapos si mommy or si daddy kalmado lang or ano parang hindi, sige, kaya ko to or hindi ako gi-give up. So makikita ng bata yun na okay, ganun pala i-handle ng parents ko yung stress or challenges. Yun. So kaya ang pag-aalaga talaga ng mental health, like, yan, yung mga magulang, hindi yan selfish. Okay? So, pagka gusto ng mga magulang ng me time, okay lang yan. Hindi yan luho. Okay? So, parte talaga yan ng pag-aalaga, mas lalo na pag may mga anak.
Yan, so kung gusto ng parents, let's say, okay, mag-out of town muna or ano, me time, okay lang yan. Yan, so mahalagang maintindihan ito, lalo na sa, syempre sa culture natin, di ba, nasanay magsakripisyo, Mm-mm. yan, magsarili ng problema, yan, kasi minsan ang pinakailangan talaga ng mga bata, hindi naman perfect na parents or hindi perpektong magulang, kundi someone who is, emotionally present and regulated. Yun. So, Okay. Mm. Eto naman po, Miss Gia, kailan po ba eksaktong dapat dalhin ang bata sa isa pong eksperto tulad na lamang po ng mga psychologist? Kailangan po ba ng referral mula sa pedya? okay. So kapag let's say ang emosyon or behavior ng bata, ito tuloy-tuloy, nakaapekto na sa araw-araw na buhay nila sa bahay, school, or relationships with other people, with other kids. So hindi naman po kailangan lagi ng referral. Pwedeng dumiretso sa psychologist. Yun. So hindi naman kailangan maghintay na sobrang lumala bago humingi ng tulong. So kapag naramdaman na ng parents, let's say, or kung sino man yung kasama nila sa bahay na parang hindi na ito normal. So, or parang hindi na siya tulad ng dati, or nahihirapan na siya sa araw-araw. Doon pa lang, sapat na yun para kumonsulta or pumunta sa isang psychologist or psychiatrist. So, hindi naman kailangan lagi na may referral from a pediatrician. Okay. Miss Gia, ito naman po may nagtatanong, meron po bang simpleng brain exercises o routines na pwedeng gawin sa bahay para mapalakas ang emotional resilience ng mga bata? Actually, yung simpleng pagtanong lang na, o ano yung nararamdaman mo? Or kunwari pagka, let's say may nakaaway siya na isa pang bata, or anong naramdaman mo tungkol doon? Mm-mm. Ganon. So, yung simpleng pagkakakilala, kumbaga, sa emosyon, yon. Or turuan natin sila na, yung nararamdaman mo ngayon, ano yan, galit or frustration yan. Para at least alam nila next time na, oh, mommy, daddy, frustrated ako, or mommy, daddy, galit ako, para at least alam nila kung paano i-express. Minsan kasi, akala natin problematic child, pero hindi. Ano lang talaga, minsan hindi lang talaga nila alam kung ano yung right words to say. So, yun, that's number one, para makilala nila yung, kumbaga, emosyon or ma-identify nila. Another is deep breathing. Yun. So actually, ito we can already practice this with kids. Like for example, may stuffed toy na ilalagay sa tummy nila or sa chan. Tapos, oh, tignan mo yung stuffed. Okay, inhale. Oh, tignan mo yung stuffed toy, aangat siya, ganon. Or exhale, tapos bababa yung stuffed toy, ganon. So, yan, habang nakahiga sila. Or pwede naman for little kids, kailangan kasi nila ng visuals or yun, parang imagination kumbaga. So for deep breathing, pwedeng, okay, imagine na you're sniffing a flower. Yun yung inhale. And then for exhale naman, imagine that you're blowing a candle. Ganon. So para alam nila. So inhale, exhale. Yun. So deep breathing, this is very important. And then play, of course. Yan, play. Okay. Kwentuhan or storytelling or reading a book together. Syempre, kailangan din nila ng routine at structure sa araw-araw. Yan. Pag-check-in, of course, yan, nararamdaman nila. Yun yung mga mga simpleng mga bagay para at least ma-regulate nila yung kanilang emotions. Yun. So, Okay. yung mga simpleng pagtanong na anong nararamdaman mo ngayon, yun, deep breathing, or kahit tanungin na, anong kailangan mo ngayon? Do you need a hug? Do you want to carry you for small kids? Yun. So, Okay. yun. So, tanungin yung needs nila kasi minsan hindi rin nila alam kung paano express yung needs nila. Oo nga So, eh. Kasi bata, yun. no? Hindi pa sila Yes. maalam sa pagsasabi, no? Kung anong Yes. gusto nila. Mhm. Ito naman po, Miss Gia, kasi sa ilalim po ng ating Mental Health Act, ano-ano po ba yung karapatan ng mga bata pagdating po sa pag-avail ng mental health related services sa ating mga ospital or sa schools? Okay. So, yung may karapatan ng mga bata na magkaroon ng access sa mental health services.
Yan. And syempre, kahit bata sila, we need to respect them. So, maayos at respetadong pag-aalaga sa kanila. Of course, they should be protected against stigma. Yan. So, isa yan sa mga karapatan, protection laban sa stigma. And also, yung services should be tailored sa kanilang edad. Yun. So, ang bawat bata may karapatan niya na alagaan. Yan. Hindi lang yung physical, kumbaga, pati psychological at emotional nila, psychological and emotional health also. Yun. So, may karapatan sila na mapakinggan, na maintindihan o unawain. Yun. At hindi husgahan. Yun. So, yun ang mga karapatan ng kabataan Okay. sa ilalim ng Mental Health Act. Alright. Sige, Miss Gia, eto na lang po. Ano po ang inyong golden rule para sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon upang masiguro ang maliwanag at malusog na kinabukasan para sa kanilang anak? Mhm. So, for me, personally, ang golden rule ko ay connection first before we correct. So, Okay. let's say, bago natin pagalitan or itama ang kanilang pagkakamali. So, subukan po muna natin na intindihin sila kung ano talaga yung nararamdaman nila or kung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi hindi sa kanila, kumbaga, hindi sila makikinig pagka habang umiiyak sila or nagtatantrums, ganun. So, kailangan muna natin intindihin or tanungin sila na, oh, what are you feeling today? How did you feel about this? Oh, I know, napansin ko na galit ka, napansin ko na tahimik ka lately, ganon. So, we need to connect first. Okay. And then, pagkakalmado na sila, dun natin sila pwedeng i-correct. O Okay. nakita ko na inaway mo si ganito, for example lang, ganon. So, yun. So, doon sila, pagkalmado na sila, doon sila makikinig. Mm-mm. Okay. Bago ko ihingiin yung final message saka kung saan pwedeng ma-reach si Miss Gia, gusto ko lang to basahin. Dito po sa ating Facebook live streaming, nakikinig at nanonood itong ating number 1 fan na si Marco Polo. Actually, bumisita po siya sa studio pero nag-comment din po siya sa FB Live. Ang sabi niya, "Good morning po, Miss Bea and Miss Steph. Ang ganda po ng mga insights ni Miss Gia. Every child must have a good mental health." Yan po yung kanyang sinabi. Aww. Ayun, natuwa si Miss Gia sa'yo, Marco Polo. Ayan, so sige, eto na lang kasi we're running out of material time. Hingiin ko na lang po kung meron pa po kayong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig ang inyong final message. At para po sa mga tagapakinig at tagapanood ngayon na baka may gusto pang itanong sa inyo patungkol dito sa naging usapin natin o kaya dumulog sa inyong serbisyo, saan po kayo pwedeng mahanap, mamensahe o matawagan, Miss Gia? Go ahead po. Okay, so kung gusto niyo pong na magkaroon ng consultation or session, so you can always reach me via Facebook, that's psychologist Gia Gapay. And then also sa Instagram din po, pwede niyo rin po akong i-message. So Okay. giagapay.psychologist. Alright. Thank you so much po, Miss Gia. Maraming salamat po at nawa hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Yes. Yes. Mabuhay po kayo at God bless po. Thank you, Yes, ma'am. thank you so much for having me also. Yun. Yan po si Miss Gia Gapay, licensed psychologist and psychometrician, clinical provider po sa Intellect. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude Attitude of gratitude. of gratitude. Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo, Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. Siyempre, napapakinggan at napapanood sa ating FB Live at napapakinggan sa online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. At siyempre, available din tayo sa shortwave radio, ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At nire-replay din po ang mga episodes ng Warm Heart sa ating sister station, Radyo Magazine, 1278 kHz, tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Sa puntong ito ay papapasukin na natin ang ating segmentong Attitude of Gratitude at ang ating mga tanong para mag-facilitate ng Grateful Heart ay ibabahagi sa atin ni Steph. So ayun, ang mga katanungan natin para dyan ay una, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang ating panghuling katanungan ay what can I celebrate today? Mukhang meron tayo. Sa pangwalo natin ay meron na agad-agad na kasagutan dyan. Dahil today is Mother's Day. Oo nga, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. May gusto ka bang batiin, Steph? Batiin mo na. Ay, syempre, binabati ko ang aking Mommy Rose na araw-araw gumigising ng maaga para lamang ako ipagluto ng almusal, ipaghanda ng mga isusuot para sa pagpasok sa office. Syempre, pagdating, ang tanong kagad, no, sabi nga ng isang, yung sumikat na nagtitinda sa Quiapo, anong ulam? Yun. may ganun ako kagad pagdating ko sa bahay Buti hindi na ako pinapalayas dahil doon. Anong ulam? Syempre, kumbaga, na-appreciate ko yung mga efforts ng aking Mommy Rose dahil isa sa mga naniniwala ako, no, na isa sa mga mahihirap na papel sa buhay ay yung pagiging isang ina. Oo, totoo. Hindi madaling maging nanay. Kasi sa pa lang yung pag nanganak sila, ang hirap na kagad, di ba? Siyempre, binabantayan, pinapalaki, and saludo ako talaga doon sa mga nanay na maayos silang napalaki yung kanilang mga anak. Kasi kitang-kita sa character nila kung anong klaseng pagpapalaki yung ginawa sa kanila ng kanilang mothers. And bukod sa aking Mommy Rose, syempre hindi ko rin pwedeng kalimutan dahil ito ring taong ito ay isa sa mga nagpalaki sa akin at isa sa mga masasabing behind, no, sa kung sino at ano ko ngayon. Syempre ang aking mama fan. Maraming salamat. Siya naman yung lola, kumbaga mama lola ang Peg. Actually, siya, tita siya ng aking father at medyo malayo na kaming magkamag-anak talaga sa totoo lang, pero kumbaga isa siya dun sa mga masasabi kong mother figure na talagang malaki ang naging bahagi sa aking buhay. Siya rin ang itinuturing ko na first teacher at siya yung dahilan din kung bakit siguro lumaki akong medyo competitive which is okay naman kasi sa hirap ng buhay ngayon, no, dapat kahit papaano medyo maging competitive ka kasi hindi kumbaga magiging mahirap yung buhay kapag hindi ko naman sinasabi na wag na maging kontento kasi that's the goal yung maabot yung contentment sa buhay, pero para maabot yun may journey minsan smooth,
minsan masalimuot. Mhm. Pero kapag ka wala tayong yung drive or free will kasi na maabot yun, ay talagang hindi natin maabot, no? Talagang kung nasan tayo, dun lang tayo. Kumbaga, we can be so much more Yes. or better. Mhm. Kaya thankful ako dito sa aking mga mother figure, no? Dahil sila yung kumbaga yung nagtutulak pa sa akin Oo. para magkaroon ng isang better na Steph. Yun. Yan. Maraming salamat sa mga mama. Yun, babatiin ko rin ang aking mga mothers sa buhay. Siyempre, yung aking mama Glenda. Happy Mother's Day po. At siyempre, ang aking mother-in-law, si Mama Luz, ang mama ng aking husband na si Kay. Nanonood ngayon. Oo nga. Nakita ko nga, nag-like Yan siya. ang aking number one supporter at number one critic. Parehas naman yon, balanse naman yan. Hindi ibig sabihin, love niya ako, hindi na niya ako i-correct kung may mga dapat i-correct. So yun, yan ang aking mga babatiin. And also sa lahat ng aking mga titas, kasi recently, yung kapatid ng mama ko na nag-stroke, na wala siya. So, yung mga titas, yun yung nagsisilbing mom ngayon ng mga anak ng namayapa kong tita. So, para sa mga moms na yon na naging ready to step up para arugain, alagaan at palakihin yung mga pinsan ko na nawalan ng mama, na-appreciate namin yon. Thank you sa mga mama na yon. At syempre sa lahat ng ina, marami pong ina na merong kanya-kanyang suffering, like yung mga moms na nagkaroon ng miscarriage, yung mga single moms, at lahat ng kung anumang klase ng ina, meron nga pong mga lalaki na nagpakananay sa kanilang totoo mga yan. anak. So, Happy Mother's Day po sa lahat ng ina. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga sakripisyo at pagmamahal, no? Iba talaga yung mother's love na tinatawag. Meron kami naging guest kahapon sa usap-usapan na yun nga, meron daw sakit sa balat yung asawa niya, tapos meron ding psoriasis yung family niya. So ang ginawa niya, nag-isip siya ng paraan kung paano pagalingin yung mga skin disease. So nakabuo siya ng product, mga lotion, yung mga skin balms, tapos pinagaling niya yung mga yung family niya. So ganun yung, kaya nga sabi namin doon sa episode kahapon is the healing touch of a mom. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mga ina. Yan, mamaya meron tayong special guest Oo nga. na papupuntahin dito at medyo nagtatago na. Kasi mamaya na pagka Oo. malapit na. In the meantime, we'll have a quick break po. Manatili po kayo nakaantabay sa ating palatuntunang Warm Heart. Magbabalik po makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan.
Nagbabalik ang programang Warm Heart at sa puntong ito, narito na ang ating mga public service announcements. So ayun, dahil dun sa una nating PSA, meron tinatawag na ikalawang FabCon. Hindi fabric conditioner to, no? Kundi Philippine Human Animal Bond Conference 2026. Dahil alam naman natin na yung mga pets natin, yung mga best friend din natin yung mga yan. Yes. Best friend, anak, kaibigan, parang tao lang, no, 'di ba? Ang merong tinatawag dito na healing connections between humans and animals. Yun yung tema no nitong ikalawang FabCon na ito na gaganapin sa May 30, 2026. Araw po 'yan ng Sabado sa Ateneo de Manila University. Ayun, para sa mga Blue Eagles dyan, no, Yes. pwede niyo mapuntahan agad-agad yan. Pwede pong mag-register sa pamagitan po ng QR code na atin pong ipinapakita sa ating mga screens at meron itong CPD points para sa ating mga professionals na nagpapalawak ng kanilang credentials. Meron itong multiple sessions. Ang session 1 po nito ay Healing Connections in Communities and Workplaces. Pangalawa, Animal Assisted Services in Practice. Pangatlo naman po, Caring for the Animals Who Care for Us. Ayan. So, mula yung program na yan, mula 8:30 a.m. hanggang 10:30 a.m. Maikli man siya, pero at least, 'di ba, malalaman natin kung paano pa tayo makakapag-bond with our pets amid healing, no? Kasi napakahalaga talaga, no, na makapag-heal tayo, no, para maharap natin ang mga masasabi nating challenges in life. Para naman sa ikalawa nating PSA, ito naman ay galing sa Association of Filipino Youth for Civic Action dahil may tinatawag po tayo na 2026 Impact Philippines na isang leadership journey for social transformation and national development na gaganapin naman May 28, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. sa Skydome SM North EDSA. Dito lamang po sa Quezon City. So ano po ang lalamanin nito? Meron dito nga collaborative dialogue na cultivating a unified vision for social progress and national growth through collaborative engagement. Meron din syempre na discussion and insights, no? Kumbaga, God and government, faith and politics, navigating your moral compass and godly characters still matters. So, ang registration po ito, no, ng event, for this event, ay mangyayari po no, mula bukas, May 11 hanggang May 20. Ang registration fee is 1,000 pesos po with lunch and snacks na po yan. So, yung mga interesado, pwedeng mag-send ng email sa empoweredafyca2022@gmail.com o pwede naman pong tumawag sa numerong ito 0917-160-3297. Pakihanap na lang po si Ma'am Easter. Ayan. Sa ikatlo naman nating PSA ay galing naman sa Philippine Mental Health Association Incorporated para sa Beyond Kaya Mo Yan Basic Psychosocial Support Skills of Natural Responders. Isa po itong free learning opportunity na dinisenyo upang palakasin pa ang abilidad ng ating mental health professionals na makapag-provide ng psychosocial support sa mga oras po ng pangailangan. Maaaring sa mga oras ng krisis, oras na may disasters, no? Mahalaga po ang psychosocial support. So, anong matututunan po dito, no? Sabi nga dito, learn practical skills for responding to psychosocial concerns. Sino ba ang pwedeng sumali dito? Open ito sa health workers, teachers, parents, barangay, and community emergency responders, company HR, parents, and other interested participants. Ito ay gaganapin naman sa May 22, 2026, 8:30 a.m. to 11 a.m. Araw po yan ng Biyernes. Meron pong QR code yan. Pakiscan na lamang po dun sa kanilang poster at meron din naman silang link, no, na nakalagay sa kanilang postings. At eto na ang panghuli nating PSA. Ito naman ay MHFR Community. All certified mental health first responders are invited.
At ito pong event na ito tinatawag na MHFR Brown Bag Series dahil sabi nga nila, learning doesn't stop after certification. Nga naman, no, anong gagawin sa certificates kung hindi i-apply ang natutunan? No? And neither does our mission to care for others. Kaya naman, kanila pong inilulunsad ang tinatawag na MHFR Brown Bag Series, isang continuing education space para sa lahat ng certified mental health first responders. Ito ay kung saan atin pong pinapalalim ang practice of estimate core skills and go beyond equipping yung ating mga mental health professionals to better support others habang pinapangalagaan din natin ang ating mga sarili. So, ang speaker po dyan ay si Ma'am Rihanna Yakuda Dominici, ayan, na isa pong intern from Pathways MHS and MHFR Oath Provider. Kailan ba ito gaganapin? This week na pala, May 13, 2026, araw ng Miyerkules, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Paano po makakasali? Meron po silang Google Meet na may link na din dun sa mismong posting. Ito po ay libre at open to all certified mental health first responders. Ayan, happening monthly po yan. Monthly, buwanan po yan every Wednesday at 7 p.m. Yun lamang ating mga PSA sa araw na ito. Okay, thank you, Steph. Sige, nandito na tayo sa exciting part. Ayun. Dahil ito na po ang huling Sunday na uupo ako sa Warm Heart dahil uuwi na nga ako sa Batanes. Kaya naman, ipapakilala na namin sa inyo ang magiging katuwang ni Steph sa mga susunod po na linggo. Naway suportahan nyo pa rin po ang Warm Heart. So, sa ating po mga tagapakinig at tagapanood, please welcome si Miss Drizzle Nanyong. Ayan. Pagandahin mo sa ating Warcast si Miss Drizzle. Oo nga, Justin, please show her face sa ating Warcast. Ayan. Mic 3. Mic 3 tayo. Bumati ka nga, Drizzle. Sige. Hello po sa atin lahat. Yun. Medyo shy pa siya ngayon. Oo, pero bigyan mo yan ng isang linggo, baka hindi mo na kayanin. Yung kanyang kaya mo yan, Drizzle. So, sasamahan mo na si Steph sa susunod na linggo para dito sa ating palatuntunan. Naway makapagpabahagi pa kayo ng marami pang mga inspiring stories at ma-educate pa ang maraming mga Pilipino dito po sa mental health advocacy natin. Ito ay naka-align din sa nais ng pamahalaan na wakasan ang stigma sa mental health sa pamamagitan po ng ating Mental Health Act. So, meron ka bang gustong batiin, Drizzle, sa araw na ito bilang Mother's Day? Baka gustong batiin ng iyong mama. Sige. Binabati ko lang po ng Happy Mother's Day ang aking pinakamagandang nanay sa buong mundo, si Mrs. Rosella Nanyong po. Ayun. Happy Mother's Day po, Mama Rosella. Tama ba? Yun. Ayan. Okay, so sige. Meron pa ba tayong mga pwedeng i-share, Steph? Ayun. Ano nga yung masasabi sa bago mong kasama? Siyempre, very excited ako na makasama si Drizzle. Kasi kahit pa paano, nakakapag-banda kami sa aming mga task dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya looking forward ako na makasama si Drizzle sa mga susunod na linggo and hopefully makapagbahagi pa kami sa inyo ng mga very important na topics and discussions related sa mental health. Pero bago yan, ayun, ay batiin natin yung iba pang mga nag-like. Ayan, kabilang na dito, isa sa mga dati rin nating guest sa Warm Heart, si Sir Jolian Francis S. Fornilios. Hi, Sir Jolian. Baka i-guest ka namin ulit. Ay, Oo Lina Steph nga. na pala yun. Hindi na pala makasama. Ayun, syempre nandyan din ang isa sa mga host ng ating mga programang serbisyo, CFO sa Bagong Pilipinas at Bridges on Air, walang iba kundi si Sir Ares Gutierrez. Yes, Sir Ares. Ayun, hello Sir Ares. At isa sa mga ating mga fans, bukod kay Marco Polo. Ayan, ayan, nandyan din si Quincy Kahilig. Congratulations nga pala sa programa mo sa Capital. Oo, gets na, no? Oo, Yan, supportahan niyo congrats. po sa kabila, sa sister station natin. Congrats, Quincy. At kasama din natin dito si Logie
Tioxon. Hopefully, hindi ko na-butcher ang iyong pangalan. Maraming salamat sa pagsubaybay. At syempre, sa husbandry. Yes. Ikaw, Warm Heart Bea. Oo, thank you po. Ayan. Naku, may pasok yan eh. Oo, pero... Sinisingit niya lang ako sa ano. Yes, and we appreciate that, no? Yes. Maraming salamat po. Yun. Thank you po. At sige. Ayan, final message ulit. Okay. Final message na. Wala na. Thank you na. Thank you po sa lahat. Thank you sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you sa Warm Heart. Sa mga nakasama ko rito, Steph. Naku, baka magpaalam na ako kapag binanggit ko na itong mga nasa likod ng camera. Pero yun, maraming salamat. Ang gusto ko lang po ay suportahan nyo pa rin po yung ating palatuntunang Warm Heart. Kahit na hindi na po ako ang magiging host nito, kayang-kaya na ni Steph yan at ni Drizzle. So yun, fighting, support, Radyo Pilipinas World Service and Warm Heart. Maraming salamat sa lahat ng mga naging tagapakinig natin at tagapanood ngayong umaga. Siyempre, sige, magpapaalam na ako ng tuluyan. Parang ayaw pang umalis eh. No? Maraming salamat kay Ma'am Susan na ating Master Control Technician for today, kay Justin Osia sa ating Warcast, at ang ating pong co-producer na tagabantay ng Facebook, ng ating audio streaming sa Evox Kanina PBS siya rin receiver sa na master control technician din natin nga. habang hinihintay si Ma'am Susan. Siya po si Sir Leo Magpayo. Meron po siyang programa mamayang 3:00, Discarding Wais. Kaya pakinggan nyo po, panoorin nyo rin po yun. Okay, maraming salamat. Ito po muli si Bea Gaza de Guzman. Ako si Steph Vicente at Drizzle na niyong po. Okay. at ito ang Warm Heart. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan